Mga kapatid na namimiss natin. Yun, magandang hapon po ang pagpapala ng Panginoon sa atin. Ito po yung aking i-discuss today. Am I being heard? Naririnig po ba? Dinig po? Oh, wait lang po. Bakit hindi nyo ako naririnig eh? Naririnig ba? Ayan, okay. Nandyan na ba kayo? Yan, nakikita ko kayo eh. Okay, so anyways. Ito po yung ating pag-uusapan, mga kapatid. The gift of illogical mercy for the salvation we cannot earn and the eternity we don't deserve. Bakit itong kaloob ng biyaya ay hindi makatwiran para sa kaligtasan na hindi natin kayang bayaran at walang hanggan na hindi tayo deserving, hindi tayo karapat-dapat. So yan yung ating pag-uusapan. Ito ay discussion po regarding sa pangangailangan natin ng mercy to be saved. Okay, kung walang mercy ang Panginoon, hindi tayo maliligtas. Ang dahilan, kasi palaging ang na-highlight sa ating discussion about salvation ay either yung grace ni God or yung love ni God. Pero never about His mercy and compassion. Kaya kapag titingnan natin, isa sa pinaka magandang katangian ng Panginoon ay ito mercy or compassion. Hindi lamang love, hindi lamang grace. At lahat ng ito play a big part sa kaligtasan na ibibigay niya sa atin, sa eternity na nakaabang, 'di ba, para sa atin. So, why is it illogical itong mercy na to, itong gift na to, pag-uusapan po natin 'yan dito sa discussion na to. So, we've heard a lot, katulad ng sabi ko, about His love, about His grace. Now, uh, i-discuss natin tong mercy na patungkol din sa Kanya. Dito sa Psalm 103, mga kapatid, verses 8 to 9, ay dinidiscuss ni David yung tungkol kay God. Sino si God? Sabi niya, the Lord is merciful and gracious, slow to anger, plenteous in mercy. He will not always chide, neither will He keep His anger forever. So nandito yung God na dinidescribe ni David sa ganitong paraan. Siya ay mahabagin, siya ay mapagbiyaya, okay? Hindi madaling magalit, at napakaraming habag sa atin. Okay, napakarami niyang awa sa atin. Hindi siya mabilis o kaya bigla na lamang nagagalit o kaya naman naghahatol, nagpaparatang yung God. He will not always chide. At kung magagalit man siya, He will not keep His anger forever. Bakit? Bakit siya ganito? Dahil dito sa mga katangian na ito. At foremostly, dahil sa kanyang pagiging merciful. Kasi yung anger of God na deserving tayong lahat na tanggapin ay natatanggal because of His mercy. At yun yung ating pag-uusapan. Not because of His grace, not because of His love, but because of His mercy. Okay, yun yung ating pag-uusapan. Tapos sabi niya sa verse 10, He has not dealt with us after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. So, hindi siya nakikiharap sa atin. Hindi siya pag-deal sa atin ayon sa ating mga kasalanan. Meaning, hindi niya tayo kaagad-agad hinahatulan pag nagkakasala tayo. Kasi kapag siya ay naghatol kaagad dahil nagkasala tayo, lahat tayo ay uh, hahatulan kaagad. At ang paghatol ng Panginoon ay hindi lamang pansamantala pag walang hanggan katulad ng alam natin. That's why kailangan natin ng salvation. Lahat ay kinakailangan ng maligtas. Hindi dahil sa siya ay mabait, hindi dahil sa siya ay matulungin. Hindi siya ligtas dahil sa kasalanan na ginawa niya. At without mercy, okay, hindi tayo maliligtas. Ang dahilan kung bakit siya
hindi nagbibigay ng ng hatol sa atin dahil sa kasalanan natin is because of His mercy. Hindi niya tayo nire-reward ayon sa ating iniquities o hindi pagsunod sa kanya, di ba? Dahil sa mercy niya. Eventually, sasabihin niya sa 11 to 13 verses, yung paghahambing. Okay, so nandito yung comparison ni David ng kung ano yung mercy of God. Sabi niya, for as the heaven is high above the earth, okay, malayo yung pagitan ng langit at lupa, sabi niya. Pero sa ganitong comparison, 'di ba yung layo ng heaven sa langit. So great is his mercy toward them that fear him. Dakila yung kanyang biyaya or awa, 'di ba? Sa kanila na natatakot sa kanya. So, gaano kalayo yung distansya ng heaven sa earth? Actually, fathomless 'yan. Okay, masyado siyang malayo. Kasi yung isa ay spiritual, yung isa ay physical. 'Di ba? Wala silang kung sakali lang kung i-measure siya, masyado siyang malalim kaya nga bottomless yung habag ng Panginoon, yung kanyang awa sa atin. Okay, yun yung sinasabi nitong paghahambing na to. Yung second na comparison is, as far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Bakit kinakailangan tanggalin yung transgression, yung kasalanan sa atin? Kasi kung hindi, deserving tayo na dalhin niya sa impyerno. Deserving tayo na hatulan niya sa walang hanggang pagkapahamak. Pero dahil sa kanyang mercy, hindi dahil sa kanyang grace, dahil sa kanyang mercy, ay tinanggal niya yung ating kasalanan from us as far as the east is from the west. Muli, napakaganda niyang comparison kasi walang meeting point yung east at saka west. Di ba? So, ibig sabihin, pag tinanggal na niya, kahit kailan hindi na niya makikita. Kasi wala, hindi mo pwedeng pagsalubungin yung dalawa na yan. Okay, katulad lang ng habag ng Panginoon na nagtanggal ng kasalanan natin, wala na, hindi mo na makikita, 'di ba? Yung kasalanan natin. Kapag pinatawad niya, wala na. Parang hindi mo makikita yung meeting point between east and west. Yung panghuli, sabi niya, sa father pities his children, yung kinakahabagan ng magulang o yung ama, yung kanyang anak, ganun tayo kinakahabagan ng Panginoon sa mga natatakot sa kanya. Hindi lamang natatakot dahil siya ay naghahatol, kundi meron tayong respect sa kanya. Okay? At sabi niya, yung kaawaan niya ay nasa atin. Ito ay patungkol pa rin sa kanyang mercy. Okay, so yung awa niya ay nasa atin, yung habag niya ay nasa atin. Okay, bottomless yun, unlimited yun. At kapag nagpatawad siya, yun yung dahilan kung bakit hindi na niya maalala. Yun yung dahilan kung bakit makikipag-deal siya sa atin na para bang wala tayong ginawang kasalanan. Kasi kinakalimutan niya yon, di ba? Katulad ng ginagawa ng ama o magulang sa kanyang anak. Bakit minsan sinabi ni Jesus yun eh. Okay, sa Matthew at sa Luke, na bagaman kayo ay masasamang mga magulang, ay nagbibigay kayo ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak. Lalong-lalo na yung ating ama na nasa langit. Nagbibigay siya ng pinakamabuting kaloob, which is di ba, forgiveness, new life, eternal life, at relationship na walang hanggan kasama niya. Pero bakit niya kayang magbigay sa atin ng ganitong habag? Okay, dahil sa kanyang uh, awa sa atin. Okay, yung habag sa atin. So, yung mercy niya na nagtatanggal ng kasalanan, hindi lamang great, uh, ito ay nagbibigay ng dahil sa mercy niya nakakaya ng Panginoon na kahabagan tayo. So verse 17, sabi dito, but the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting. So sa pagitan ng
13 to 17 na mga verses ay sinasabi ng psalmist dito na tayo ay pansamantalang mga nilikha. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting. Okay, so pwede tayong magkaroon ng mga katangian na para bang katulad ni God. Mayroon tayong habag, mayroon tayong awa, pero yung pagkakaiba ng awa at habag natin, tayo ay mga temporary lang. So, lahat ng mga ito ay temporary din. Pero sa Panginoon, ang kanyang mercy ay from everlasting to everlasting. And His righteousness unto children's children. So, yung righteousness of God ay nai-express sa pamamagitan ng kanyang mercy. Yung kanyang everlasting mercy. At ang mercy na ito ay mahalaga sa ating kaligtasan. Hindi lamang sa atin, matuwid siya dahil meron siyang awa, hindi lamang sa atin, kundi kahit sa susunod na generation after us. Okay? Pareho yung treatment ng mercy niya ngayon at magpakailanman. So itong mercy na to ay hindi lang siya feeling. Okay, hindi lamang siya pakiramdam na naaawa ka, 'di ba? Na nakakita ka ng isang ibon, 'di ba, na siguro sugatan dahil siguro siya ay uh, na baril, 'di ba? Tapos nakita mo, tapos naaawa ka. Hindi lang ganoon yung pakiramdam na ito. Okay, so kasi yun, kakaawaan mo talaga kasi siya ay hindi mo kakilala. Eh. Pero kapag kakilala mo siya, tapos palagi siyang gumagawa ng palpak sa iyo, palagi siyang gumagawa ng pagpalya sa iyo, baka hindi mo siya kakaawaan. Baka isipin mo, buti nga sa iyo. 'Di ba? Sana nga, mas higit pa yung mangyari sa iyo, eh, 'di ba? Minsan ganoon yung human nature, eh. 'Di ba? Kasi ikaw ay pinag sinaktan, ikaw ay ginawa ng hindi mabuti. Pero yung meaning ng mercy, 'di ba, sa Bible natin, dalawa yung words na ginamit sa Old Testament. Kised, rakamim sa Old Testament sa Hebrew. Okay? Ilios sa New Testament sa Greek. At ito yung kanilang mga meaning. Yung unang meaning niya ay ano siya, yung pag-ibig ng isang tao kahit na nagfi-fail yung kanyang yung tao na kanyang kinakahabagan. Okay? Kahit na ilang beses mag-fail. Kaya nga, sabi niya sa Bible, 7 times 70. Di ba? Yun yung perfect forgiveness ng Panginoon sa atin na nagre-repent, of course. Okay, second ay yung parental compassion. Di ba? Katulad ng sinasabi niya kanina sa Psalm, di ba? Katulad siya ang Panginoon ay may kahabagan katulad ng tatay sa kanyang anak. Okay? At yun nga, sabi nila, pwedeng yung anak, kalimutan niya, itakwil niya yung kanyang magulang, pero yung magulang hindi. Okay? Lalong-lalo na, dahil sa pagsusumakit na ginawa nila sa kanilang mga anak. Makikita mo yun sa mga mababait at kahit na hindi mabait na magulang, di ba? Meron siyang pagtuturi sa kanyang anak. So, this is parental compassion. Ito yung kahabagan na nararamdaman ng mga magulang sa anak. Okay, na kaya nilang ibigay yung mga bagay-bagay sa kanila. Kahit mahirap, di ba, gagawin nila. Kaya nga, props sa mga magulang na nandyan. Okay? Kapag may magulang ka pa, sabihin mo na you appreciate them. Sabihin mo na uh, proud ka na sila ay yung magulang mo. Okay? O kaya naman, magpasalamat ka sa ginagawa nila. So, it's a feeling of tender love, kung ito man ay feeling, of a parent sa kanyang child. So, it's not anything lang na nararamdaman natin dahil gusto lang natin. Okay? It's a natural feeling of a parent to a child. Yung panghuli is a compassion, di ba? Ilios, compassion siya, pity, clemency. Kakahabagan mo siya, yun yung pakiramdam mo kasi kaya mo siya patatawarin. Kaya mo siya bibigyan ng clemency. Bibigyan mo siya ng parang reprieve, di ba? Hindi mo siya bibigyan ng kung ano yung karapat-dapat sa kanya. The active response to someone in need, especially when that help is undeserved. So, ibibigay mo sa kanya yung hindi karapat-dapat sa kanya. Yung help kasi nakikita mo na siya ay may pangangailangan. Kung walang pangangailangan, yung mercy ay walang kwenta. Diba? Makikita natin yan mamaya. So, mahalaga siya na maintindihan natin kasi ganito siya inilalarawan yung mercy of God.
Okay, hindi lamang talaga siya word, okay, na naiintindihan natin kasi nararamdaman natin, pero iba yung sa Panginoon, 'di ba? Pag pumapalya, kapag nagkakasala, kasi kapag walang pagkakasala, walang mercy. Okay? Hindi niya maibibigay yung mercy niya. At hindi niya pwedeng ibigay ito sa mga deserving. O kaya naman, ibinibigay niya ito dahil gusto niya maging anak ikaw at ako. Okay? So, kaya nga siya parang sa terminologies natin, parang illogical yung mercy na to. Di ba? Parang hindi siya makatwiran. Which is, di ba, na ganyan talaga si Lord eh. Controversial siya eh, na may mga paraan siya dahil sa iba siya sa atin. Mas mataas yung kanyang pamamaraan sa atin, yung kanyang mga kaisipan kaysa sa atin. So, justice, grace, mercy. Ang hustisya ay pagbibigay ng punishment sa deserving. Okay, so hindi justice yung isang bagay kapag ikaw ay hinahatulan ng beyond okay sa crime na ginawa mo. Okay naman, ah, hindi yung may mga bagay minsan na binibigay na hindi deserving kasi hindi naman talaga siya nagkasala, 'di ba? Tapos hinahatulan siya. At sinasabi natin injustice 'yun, 'di ba? Kasi hindi naman siya karapat dapat nahatulan eh. Di ba minsan ang justice system yung mali. Pero sa justice system ng Panginoon ay hindi. Alam niya lahat yan eh. Naintindihan niya lahat. Nakita niya lahat. Lahat tayo kapag justice yung hihingin natin kay God, ano yung karapat dapat sa akin, yun yung ibigay mo sa akin. Tayong lahat pupunta sa impyerno. Kasi tayong lahat nagkasala. Kasi ang bunga ng kasalanan o yung wages of sin sinasabi ng scripture ay death, which is eternal death, eternal separation from the God, all the good things, 'di ba, from this God that we know of. So, justice is getting the punishment we deserve. In relationship sa salvation, we cannot get justice. Hindi natin pwedeng sabihin, save me because I deserve it. No, no one among us deserve justice. 'Di ba? Para mabigyan tayo ng kaligtasan. It is not just, hindi matuwid na tayo bibigyan ng kaligtasan ng Panginoon dahil sa anumang bagay na meron tayo o sino tayo. Kasi we've failed eh. Dahil sa kasalanan na meron tayo. Kahit sino sa atin, 'di ba? Walang pwedeng magsabing kahit kailan hindi ako nagkamali. Kahit kailan hindi ako nagkasala. That's why hindi tayo pwedeng mabigyan ng kaligtasan on the basis of justice. Okay? Kasi kung what we deserve ang ibibigay sa atin, punishment 'yun. Grace, 'di ba? Ito yung palaging binabanggit natin. Ephesians 2 verse 8, verse 9, 'di ba? Yung grace, hindi mabubuting gawa kundi yung biyaya ng Panginoon. Dito tayo naligtas. Grace is getting the blessing or salvation, forgiveness, 'di ba? We do not deserve instead of the punishment. So, kaya bibigyan niya tayo ng kaligtasan, 'di ba? Kahit hindi natin dinideserve. At yung punishment ay hindi niya ibibigay sa atin dahil gracious yung Panginoon, eh, 'di ba? Um, nakukuha natin yung pagpapala na hindi natin deserve. Ano ngayon ang mercy at bakit natin siya kailangan? Okay? So, kung grace is getting the blessing we do not deserve, ano ang mercy? Mercy is not getting the punishment we do deserve. Kung yung isa, yung grace ay tatanggapin natin yung kaligtasan na hindi karapat dapat sa atin instead of the punishment. Mercy is not getting the punishment we deserve. Kasi ang deserving nga sa atin is punishment which is hell. Diba? So, nauuna yung mercy, okay, tatanggalin niya muna yung punishment para may bigay niya sa atin yung blessing. Tatanggalin niya muna yung curse para matanggap natin yung blessing. Okay? At yung blessing ay binibigay niya sa atin dahil sa grace niya. Yung mercy, nauuna siya kasi tatanggalin niya muna dapat yung curse para lang may bless niya tayo. Okay? So, nauuna yung mercy. At yun yung ginagawa ng Panginoon sa process ng pagliligtas niya sa atin. Not justice, not only grace, but mercy first. Diba? God is merciful first. That's why makakatanggap tayo ng kaligtasan. Okay? At
kinakailangan nating maligtas. May problema tayong lahat. Ikaw ay may problema. Masigit pa sa palagay mong problema mo ngayon na pansamantala. Okay? In relationship sa Panginoon, lahat tayo ay may problema. At tayong lahat ay nangangailangan ng hindi justice at hindi lang grace, kundi mercy para maligtas yung bawat isa sa atin. So mercy is not getting the punishment we deserve. Okay? So, wala na yung impyerno, yun yung ginagamot niya. Wala na yung galit ng Panginoon, yun yung ginagamot niya. Hindi na offended yung Panginoon. That is why God can bless us. That is why God can relate to us na katulad ng anak. Hindi enemy. Hindi kinapupuutan, hindi kinagagalitan. Kung nagalit man siya, hindi magpapatuloy yung galit niya. Why? Because of His mercy. Okay? So, mercy is the reason God doesn't give up on us. Hindi siya mag-give up sa iyo, hindi siya mag-give up sa akin. Okay, so malamang, di ba, naisip natin from time to time na hindi na ako karapat-dapat, so wala na akong mukha na iyaharap, wala na akong kumpiyansa na magagamit para lumapit sa Panginoon. Well, because of His mercy, God won't give up on you. Okay? Kasi hindi kanya tinitingnan na deserving punishment, kundi tinitingnan kanya ng deserving blessing, which is salvation. Pero yung mercy yun yung dahilan kung bakit. Okay, so madaming mga kwento sa Bible natin, from the Old Testament to the New Testament, ng kwento ng mercy. Yung ibinibigay yung hindi deserve. Okay, o kaya naman iniiwas sa atin, ina-avoid tayo dun sa deserving natin, which is punishment. Madaming ganoon sa scriptures. Kaya lang, hindi natin siya nakikita na ganoon. Kasi ang highlighted sa atin madalas ay yung grace ng Panginoon. So, nung dumating si Jesus, ay merciful siya. Siya yung God na dumating, di ba, para magligtas sa atin. At dito sa chapter 12 ng Matthew, verses 20 to 21, ay kinukote niya yung prophecy sa Isaiah about the Messiah, di ba? About this Savior na dadating. At ano yung kanyang katangian itong Savior na to? Bakit siya makakayang makapagligtas sa atin? Okay, bukod sa pagliligtas, ano pa yung kaya niyang gawin? Naiintindihan ba niya ako? Kaya ba niya akong, pwede ba siyang makarelate sa akin? Makaka-relate ba ako sa kanya? Well, sabi dito, a bruised reed shall he not break. Diba? Yung reed dito ay kind of a grass. At yung mga grasses ay masyado silang delicate. Diba? Masyado silang fragile na mga plants. At pwede silang madaling malamatan o kaya naman sa atin masugatan, gano'n, 'di ba? Magkaroon ng injury. Masaling mo lang sila, pwede 'yon. O kaya naman mahanginan lang sila ng malakas, 'di ba, na nagkakaroon sila ng injury. Pero ang sinasabi niya dito about the Messiah ay kapag nakita na niya na may injury ka, kapag nakita na niyang wounded ka, ay hindi ka na tutuluyan na masira. Meron ng pagkasira sa iyo eh. 'Di ba? So, hindi na niya sisirain ka pa ng mas higit. So, that is why hindi siya dumating to judge but to save. 'Di ba? Hindi siya yung judge natin sa ngayon, kundi siya yung savior natin sa kasalukuyan. And in order for him to be the savior, ay meron siyang ganitong katangian. 'Di ba? Alam niya yung ating yung depth ng ating wounds, alam niya yung yung sakit ng mga injuries natin. Okay? Emotional, psychological, 'di ba? Hindi lamang physical. Yung kanyang kayang i-heal sa atin. Kasi bakit? Kasi nga hindi niya i-break yung broken na. Tapos sabi pa niya dito, a smoking flax, okay, shall he not quench. Yung flax, ito yung yung sinisindihan mo sa mga lampara. 'Di ba sa kandila, 'di ba? Merong cloth sa gitna. Sa lampara, nakasawsaw ito dun sa oil o sa gaas, 'di ba? Long time ago, ganyan yung aming mga ilawan, 'di ba, nung lumalaki kami. So kinakailangan mong sindihan ng apoy yan, ng posporo. Pero kapag naubos na yung gas, wala na rin siyang apoy. At minsan kapag malakas yung hangin, nawawala talaga yung apoy at hindi ka makakita, 'di ba, kasi magiging madilim. Pero sabi niya dito, a smoking flax shall he not quench. Okay, at this is again pertaining to the Messiah in relationship sa human o sa humanity. Sabi niya kapag yung tao na ito ay
pawala na yung buhay niya, wala na siyang kumpiyansa, wala na siyang hope, wala na siyang help. Imbis na tutuluyan niya, hindi, papaipayan niya yon, i-encourage niya yon yung discourage para maibalik yung kanyang kumpiyansa, maibalik yung kanyang lakas, yung kanyang courage. At tapos sabi niya, he sent forth judgment unto victory. Justice, di ba? So, ibig bang sabihin kapag God is merciful, babaliwalain na yung justice? Hindi niya babaliwalain yun. Magiging victorious pa rin yung justice. Bakit? Kasi hindi lamang ganito yung kanyang pakikitungo sa atin, mamamatay siya para sa atin, para yung hinihiling na just punishment natin ay mabayaran. Nung binabayaran niya yung kasalanan natin, namamatay siya sa krus. Diba? Madali lang niyang gawin yung sanglibutan, pero yung iligtas yung kanyang nilikha, ikaw at ako, ikinamatay niya yun. Upang yung hinihiling masatisfy. Which is what? Death. Dahil sa kasalanan natin. Diba? So, sabi niya, to send forth judgment unto victory. So, meron pa ring pagtatagumpay, satisfied pa rin yung hinihiling ng kasalanan nating ginawa. Kasi on the cross, justice and mercy meet. At eksakto siya, at sapat siya. Kaya nga sabi niya sa pinakahuli, and in His name shall the Gentiles trust. Hindi lamang yung mga Jews, hindi lamang yung mga Israelites. He is a Savior of everyone. Even the Gentiles can trust Him. At anong mangyayari? Hindi niya sila i-discourage, kundi i-encourage niya sila. Hindi niya sila tutuluyan dahil injured na sila at wounded na sila. At kung ano man yung kabayaran dahil sa kanilang ginawa, babayaran niya yun. At binayaran na nga niya. That's why we can trust Him, not only the Gentiles. So, ito yung the gift of illogical mercy. Kapag titingnan mo, bakit ako manghihinayang kasi pwede naman ako gumawa ng maraming mga tao. 'Di ba? Kung ayaw nila sa akin, gagawa na lang ako ng iba. Pero hindi niya ginawa 'yun. Okay? Bagkus ipapakita niya sa atin yung illogical sa palagay natin para maintindihan natin ng pinakamalalim at merong dahilan kung bakit mamaya makikita natin. Bakit ganito yung pagpapakita niya ng mga katangian niya sa atin. So sa Exodus 34 verses 6 to 7, nandito ulit yung God na dinidescribe naman ni Moses. The Lord, sabi niya, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abundant in grace and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, that will by no means clear the guilty. So, yung Panginoon, sabi niya, yung Panginoong Diyos ay mabagin, maawain, mapagbiyaya siya, at mapagpahinuhod, di ba, mapagpasensya. Ibig sabihin, hindi siya maikli yung pasensya. Hindi, mahaba yung pasensya niya, long suffering. At yung kanyang kabutihan ay mayaman at ang katotohanan nasa kanya. Iniingatan niya yung awa, yung habag para sa mga libo-libo. Kasi hindi naman tinatanggap kasi ng marami. Pero yung tatanggap sa kanya na iilan, hinuhod. Sa paanong paraan? Kasi nagpapatay niyang hindi niya ibibigay sa atin yung judgment upang maklear, upang may declare tayo sin at kailangan yung kanyang mercy. Diba? Sa Lamentations 3 verse 22 to 23, diba, favorite natin itong verse. It is of the Lord's mercies that we are not consumed. Diba? Hindi niya tayo kinikidlat kagad pag gumagawa tayo ng kasalanan. Diba? Hindi yung katulad ng pakiramdam ng iba. Parang hindi naman ako masyadong masama kasi hindi naman ako kinikidlat ni Lord. O kaya hindi naman ako hinahatulan ng Panginoon. Do you know why? Kahit na alam mo, alam ko, alam ng iba na tayo ay makasalanan because of the Lord's mercies, plural. Diba? Hindi lang mercy, hindi lang isang beses ang kailangan natin ng mercy ng Panginoon, kundi madaming mga mercies. Because His compassions fail not. Hindi pumapalya yung kanyang habag. Hindi pumapalya yung kanyang awa. Diba? Yun yung dahilan kung bakit hindi niya tayo kinikidlat at pinapatay, diba? Dahil sa ating mga pagsunod kundi pagsuway sa Kanya. They are new every morning. Ibig sabihin,
paggising mo bukas, God is ready, 'di ba? Na muli yung judgment for you and me ay kaya niyang i-set aside dahil siya ay punong-puno ng mercy. Every day ay meron siya, 'di ba? Lahat ng araw ay meron siya. Dito niya ipinapakita yung kanyang katapatan. The greatness of his faithfulness is because of his mercies sa atin. 'Di ba? So, kanina righteous siya dahil merciful siya. Dito siya ay faithful because he is merciful. Araw-araw ng buhay natin. Kaya nga maganda siyang maintindihan eh. At pwedeng mapapapraise the Lord ka talaga. 'Di ba? Dahil kilala natin na ganito yung Panginoon. Hindi siya nakakatakot, nakaka-inlove itong ganitong uri ng persona. 'Di ba? Kapag naintindihan natin kung paano siya nakikitungo sa atin. Sa 1 Samuel chapter 20 verse 14 to 15, isa itong halimbawa sa Old Testament. Nandito si Jonathan na ipinipledge niya kay David yung kanyang love kasi they were friends, best of friends. Actually, grabe-grabe yung kanilang friendship na yung love nila for each other because of their friendship ay masigit pa daw sa love between a man and a woman. Diba? Kaya nga minsan, pinag-iisipan sila na baka meron silang homosexual relationship. So, sabi ni Jonathan dito, kasi alam niya na magiging king si David at alam niya galit yung tatay niya kay David at baka, 'di ba, eventually i-judge si David yung sangbahayan ni Saul including Jonathan. Pero hindi 'yun yung nangyari. Dito, bago mangyari lahat yung sila ay mag-away, yung tatay niya at yung si David at matalo yung tatay niya obviously. Sabi dito ni Jonathan, "If I am still alive, show me the steadfast love of the Lord or the mercy of the Lord, that I may not die, and do not cut off your steadfast love from my house forever. When the Lord cuts off every one of the enemies of David from the face of the earth." So alam ni Jonathan yon na si God ay nasa panig ni David at kung ano yung kaaway ni David, kaaway ni God. At galit si God, 'di ba, kay Saul eventually. So kaya lang sinasabi niya dito, ipakita mo sa akin yung ano mo, yung pag-ibig mo, yung pag-ibig ng Panginoon na nasa iyo. Okay? Bago ako mamatay, ipakita mo din yun sa aking sangbahayan, sa aking mga pamilya. At eventually, namatay pa din si Jonathan, namatay din si Saul. At nung naging king na si King David, okay, mababasa natin yun sa 2 Samuel na chapter 9 yata yan, or 8-9, ganyan. Nagtanong siya doon kung meron bang naiwan sa sangbahayan, sa pamilya ni Saul? Meron pa bang naiwan? Kasi madalas ganun yung nangyayari. Inuubos nila, pinapatay nila yung mga kings and their families, 'di ba? Para magkaroon talaga ng uh, ng paghahari na hindi kinukontra, 'di ba? Kasi dynastiya yung kanilang paghahari dati. So sabi ni King David, meron pa ba? Kasi iniisip niyo baka wala na. Kasi nga dahil dito sa kanilang sumpaan na 'to, 'di ba? So meron pa, okay? At merong isa siyang merong anak si Jonathan, si Mephibosheth. Okay, isa siyang lumpo, 'di ba? Pinanganak siya nung bata pa, lumpo na siya. Tapos nakatira siya sa isang lugar, 'di ba, sa Israel, sa Lodebar. Ang ibig sabihin noon, no word, no bread. Parang kawawang-kawawa siya, destitute yung kalagayan niya. Lalong-lalo na yung tatay niya natalo sa giyera, 'di ba? Yung lolo niya natalo sa giyera. So, yung nanalong king, sabi niya, hanapin niyo siya kung nasaan siya. Tapos ang ginawa niya, uh, hindi karapat-dapat 'yun, pero binigyan niya siya ng habag. Kasi dati ang ginagawa, papatayin lahat eh. 'Di ba, ng kapamilya ng hari na natalo. Pero itong si Mephibosheth, hindi. Ang ginawa ni David ay ni-remember, kinilala siya. Tapos lahat ng mga yaman ni King Saul binigay sa kanya. Nasa 2 Samuel yun, chapter 9 onwards. Tapos, yung isa pang maganda, sabi ni King David, di ba? Magkakain si Mephibosheth sa sa table ko all the days of his life. Okay? At yun yung nangyari kay Mephibosheth. Perfect example yun ng kung ano yung steadfast love or mercy ng Panginoon, di ba? So, meron tayong ganito na kalagayan. We are eating off the table. Mamaya magkukumunyon tayo. And we are eating hindi lamang yung mga pansamantalang mga bagay. We're eating of the blood of yung bread, yung body ni Jesus. We're partaking of himself. Yung eternity, yung eternal na siya.
Di ba? We're partaking of His life. We're partaking of His blessings. Kasi yun yung sinisimbolo nung pinapartake natin na yan. Hanggat sa dumating siya isang araw. So, uh, ganito yung kalagayan natin because of the mercy of the Lord na hindi napuputol. Si Daniel ay isang prophet na naintindihan din niya yung mercy of God. Nung na-realize niya na uh, yung punishment ay wala na, natapos na yung 70-year punishment ng Panginoon while nasa captivity sila. Okay, kasi nabasa niya yun sa Bible kay Jeremiah. Dito sa chapter ng Daniel, nag-pray si Daniel. Sabi niya, "Oh my God, incline thine ear and hear, open thine eyes and behold our decisions." Okay? So, sabi niya, pakinggan mo kami, Panginoon. Okay? Buksan mo yung iyong mga mata at tingnan mo yung aming kahirapan. Okay? Yung aming kawalan. The city which is called by your name. Yung Jerusalem ay desolated, nasira. For we do not present our supplications before you for our righteousnesses, but for thy great mercies. Bakit kami nananalangin and expecting an answer? Bakit kami nananalangin and expect an answer from the Lord because of your goodness? Because of my righteousness? No. At naintindihan niya ni David, you can give us, di ba, yung mga bagay na hinihiling namin. Our supplications will be answered. Okay? Our problems will be solved when we ask you, not because of anything righteous about us, but because of your great mercies. Tayo ay kanyang bibigyan dahil sa mercy. That's why He can give grace to us dahil merciful yung Panginoon. Imbis na cursed blessing yung ibibigay niya sa atin. Not because of anything na mabuti or good, o kaya naman ay karapat-dapat, kundi dahil sa great mercies ni God sa atin. Sa verse 19, sabi ni Daniel, "Hear, forgive, do, differ not." Okay, i-postpone mo, 'di ba, yung iyong judgment, tapos wag mong ipopostpone yung mabuting bagay para sa amin dahil sa iyo. Dahil ikaw ay merciful, hindi dahil sa anumang paman sa amin. That's why God will listen, God will forgive, God will do for us, 'di ba, what we cannot do for ourselves. At hindi niya i-withdraw yung anumang mabuti sa atin. Sabi niya, for your city, for your people called by your name. Okay? So sa bayan natin, sa ating community, sa ating mga tao na naniniwala sa kanya at umaasa sa kanya, 'di ba? Walang anumang bagay na pipigilan para sa atin because of His mercy. Kaya nga napakabuti 'yun. Ngayon, with regard sa sin, katulad ng sinasabi ko kanina, ganun pa din 'yun. Yung dahil sa kanyang mercy, dahil sa kanyang kahabagan, 'di ba? Tayo ay pwedeng makipagkatwiranan sa kanya. Is even asking us, 'di ba? Explain your side. Bakit mo ginawa yung ginawa mo? Bakit kinakailangan na hindi kita i-judge? Bakit kinakailangan na i-bless kita despite yung mga kalagayan na nangyari sa iyo, mga bagay na ginawa mo? Kaya katulad ng sinasabi niya dito. Okay? Let us reason together. Why? Because He's merciful. Imbis na i-judge na ng bigla tayo, hindi. Sige, pangatwiranan mo yung sarili mo. Paano ka magiging maputi? Ngayon hindi. Di ba? Paano ka magiging sinless sa kalagayan na meron ka na sinful? Di ba? Pero sabi niya sa verses 25 to 26 ng Isaiah, afterwards, sabi niya, even I, the Lord, di ba, am He that blots out your transgressions. Kasi hindi mo kayang pangatwiranan, hindi mo kayang iligtas yung sarili mo, but kaya kitang linisan. Iba-blot out ko yung kasalanan mo. For my own sake. Diba? And will not remember your sins. Kanina alam natin yon, hindi na niya alalahanin kasi hindi siya naman nanatiling angry sa atin dahil sa kanyang awa. Put me in remembrance. Alalahanin mo ko. If there is something that is memorable about God, ay yung kanyang pag-blot out ng kasalanan natin. Hindi lamang binigyan niya ako ng ganito, binigyan niya ako ng ganyan, na ano pa mang temporary. Lahat ng iyon ay temporary lang. Diba? Hindi yung maglalast. Pero something lasting is nung blinat out niya yung kasalanan natin. Diba? Sabi niya, put me in remembrance, let us plead together, declare you that you may be justified. We can
justify, 'di ba, our own sin. Ang kinakailangan lang natin ay ma-blot out siya through His mercy. At dahil merciful siya, yun yung kanyang gagawin. How can God forget? Di ba? By simply choosing not to remember. God has forgotten our sin as being fully paid for uh, by as being fully paid for by what Jesus endured on the cross. Ganun niya blinat out yung ating mga kasalanan. Tinanggal niya yung anumang curse upang yung napakaraming eternal na blessing ng Panginoon ay magflow sa atin, including grace to save us. Okay? Ay ibinigay niya sa atin. If you think about it, napakalaki nitong katotohanan na to, 'di ba? Na pwede kang mag-dwell diyan araw-araw. Kaya nga ito yung nagpapatuloy na new every morning. Okay, para lang siguro ma-accept mo yung sarili mo, 'di ba, for what you had been doing or what you were, 'di ba? Tapos makita mo yung sarili mo afresh going forward. Dahil sa mercy ng Panginoon ay binibigyan niya tayo ng ganitong kalagayan. Pero yung isa pa, ito yung panghuli na gusto kong i-share about mercy. Hindi lamang ito yung yung tayo ay undeserving, tayo ay failing, di ba? Tapos meron siyang mabuting habag katulad ng isang magulang, etc. Hindi lang yun yung mercy. Pero yung pinakagusto kong definition ng mercy ay yung kasi ang maging merciful, yung ilagay mo yung sarili mo dun sa kalagayan ng tao. Dun ka talaga magiging merciful. Diba? Hindi ka magiging merciful if you are not putting yourself in their own shoe. Diba? Kapag hindi mo inilalakad yung lakad nila, hindi mo sila maintindihan. Ay hindi ka magiging totally merciful. To fully immerse yourself in another's reality. Yun yung isang magbuting definition ng mercy. 'Di ba? Yung ilagay mo talaga yung sarili mo sa kanilang kalagayan. It's more than pity or feeling sorry for someone, okay? Or even sympathy. Feeling sorry with someone. Hindi mo lang sila pupundahan doon, makikiramay ka. Hindi lamang yung maaawa ka dahil sa kanilang kalagayan. Hindi lang yun yung mercy. It is empathy, 'di ba? In its radical form. A deliberate choice to enter into another's pain, into another's world, 'di ba? Shame or circumstance as if it were your own. I-own mo yung kanilang kalagayan. Okay, it is an act of profound identification. Nagkakaroon ka ng self-identification. Ina-identify mo yung sarili mo sa kanila. At yun yung perfect na ginawa ni Jesus Christ. He entered our reality when He became a human being. Diba? Hindi lang siya nakipagsimpatya sa atin o naawa sa atin. Okay? Pumasok siya sa ating kahinaan, sa ating limitation, sa ating pagiging tao. Okay, nung siya ay nagkatawang tao. This God, because of His mercy, ay nagkatawang tao. Not because of His grace, not only because of His love, but because of His mercy. Kasi yun yung literal na ibig sabihin ng mercy. 'Di ba? Putting on the skin of another to feel what they're going through. At yun yung ginawa ng Panginoon sa atin. That is why itong Psalm 22 verse 1 and onwards is a messianic psalm. This is a psalm about the Messiah, 'di ba, when He was suffering on the cross. At sabi niya dito, my God, why have you forsaken me? Okay, by the way, Messianic Psalms, okay, yung mga awit ni David at ng iba pa na nag-compose kasama niya,
na mga messianic ay ah, mga minsan may mga verses doon na patungkol kay Jesus. Okay, the Messiah. Either yung kanyang pagiging tao o yung kanyang suffering as a crucified Messiah. So, dito, tungkol sa kanyang crucifixion. Di ba ito yung sinabi ni Jesus nung nandun siya sa cross? My God, why have you forsaken me? At sinasabi niya, bakit tinatawag ba niya si Elias? Kasi sabi niya, Ila, laba sa baktani. Di ba? So, kaya lang ang sinasabi pala niya, ito, nire-recite niya yan. Kasi he's taken yung position natin, he's taken our status, he's taken yung ating place. 'Di ba na rejected, na cursed at ano siya, nangangailangan at karapat dapat lang sa punishment nung nasa cross. At syempre, the utmost punishment ay being cut off from the Lord. Di ba? Wala na tayong relationship sa Kanya forever. At ito yung pinakamahirap na kalagayan kasi meron silang perfect na relationship ng Father. Pero sabi niya, merong forsaken ness na nararamdaman siya dito. At itong chapter na to ay tungkol sa Kanya nung siya ay nagsasuffer sa cross. At yung mga sumunod na mga verses nito ay particular na patungkol dun sa pinag-uusapan natin about mercy. When He became like us. Di ba? At sabi niya dito about the Messiah pa rin, but I am a worm and not a man, scorned by mankind and despised by the people. Ako ay uod, hindi ako tao. Ito yung kanyang pakiramdam. Di ba? And I believe this is during the time na nasa cross si Jesus. Scorned by man, di ba? Siya ay tinutuya, siya ay tinutulig siya ay nire-reject na nung nasa cross siya. Di ba? Tapos despised by the people, hindi na siya tinatanggap ng mga tao. Okay, even his own disciples. Pero bakit sabi niya, I am a worm? Di ba? Nung sinabi niya, I am a worm, ito ay particular na binabanggit niya tungkol sa isang uri ng uod. Actually, hindi siya uod, para siyang grab. Okay, para siyang malilit na ganito. Okay, Tulat yung pangalan nito sa Hebrew. At dito kinukuha nila yung mapula na liquid mula dito para mag-dye o kaya naman magtina ng mga tela.
siya, crimson. Di ba? At ang ginagawa nitong worm na to, na very particular, merong kinalaman sa pagliligtas ni Jesus ay, idinidikit nila yung mothers, idinidikit ng mga mother grabs yung kanilang sarili sa isang kahoy. At for 3 days nandun sila at lalabas yung kanilang mga mga eggs doon, pupae, ganyan. At ang nagpo-protect sa kanila ay yung shell, yung outer shell nitong grab na to. Okay? Nung mother. Tapos eventually, biglang makikita mo daw na may mapula na doon sa ano, sa kahoy or sa anything hard, 'di ba? At yung mapula na yun pala ay yung katawan na nung mother. Kinakain nung kanyang baby grubs. Okay, kasi para ano sila, para lumaki sila, para maging ano na sila, maging matured sila. Kakainin nila yung nanay nila. At ganun kaguri siya. 'Di ba? So, anyways, at after 3 days, okay, hindi na siya mapula kasi parang nagkalat yung ano, yung black ng blood niya. Pero eventually nagiging maputi na siya. Parang nagkakaroon siya ng parang ah, maputing bulak. Okay, itong grab na to. Okay, at yun yung process. Okay, para makapaglikha siya ng mga bagong grubs or babies kung sakali. Siya ay mamamatay for them at magiging napaka-gory and bloody yung kanyang kamatayan, okay? Para lang ma-produce niya yung new grubs. Okay, yung new grubs na katulad niya or new worm na katulad niya. At eventually maputing-maputi sila kapag sila ay lumalabas after 3 days. At that speaks, 'di ba, about how Jesus Christ, 'di ba, the process of saving us on the cross. But 3 days na si Jesus Christ ay namatay tapos nalibing ng 3 days. Nasugatan siya, 'di ba? Siya ay sinugatan, siya ay pinako, etc. At after that, para mapaputi tayong lahat mula sa kasalanan. Yun yung sinasabi niya kanina sa Isaiah 1 verse 9, 18, 'di ba? Anong pwede mong sabihin at katwiran para yung iyong yung mapulang-mapulang kalagayan na maging maputing-maputi. At sabi niya, I will blot out your transgressions. And that's how he did it, di ba? Pero naging worm siya kasi nga hindi lang siya tao. Kasi parang ganun yung kalagayan natin. Si Job, sabi niya, how much less man? That is a worm. The same word yun. Okay? And the son of man, which is a worm. Kasi parang ganun tayo. Mga uod tayo, mga wala tayong kwenta. Di ba? Siguro,
yung isa pang uod na pinatutungkulan dito ay yung kumakain ng madumi na uod, 'di ba? At nagkatawang tao si Jesus. Pero hindi yung pinaka-best na uri ng creation niyang ibinihis. 'Di ba? Bakit hindi yung magandang ibon, 'di ba, na colorful, 'di ba, yung parrot siguro. O kaya naman yung ano, mga isda, 'di ba, na magagaling sumisid, magagaling o kaya naman ah, malalaki sila at hindi katulad ng tao na anong magagawa mo, hindi ka nga pwedeng lumipad, hindi ka nga pwedeng sumisid sa dagat, 'di ba, etc. Tapos palagi kang nakaganoon kay God. 'Di ba, na para bang lahat ng masamang nangyari sa iyo ay kasalanan ni God. Kahit na ikaw yung maraming may kagagawa ng mga bagay na to. So, kaya nagkatawang tao siya, 'di ba? Imbis na king siya, naging servant siya, made into the likeness of men, maging obedient unto death. Even the death of the cross, which is very humiliating, hindi lamang very humiliating, medically very painful yung pagkamatay na to, 'di ba? Kung sakali. Bakit niya ginawa 'yon? Okay, dahil kahit na equal with God siya, siya ay God, nagkatawang tao siya. Sa Hebrews 2 verse 14 to 15, sabi niya dito, as the children are partakers of the flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, to destroy death para sa atin. At yung death ay yung kabayaran ng kasalanan natin. Again, muli, gusto ko lang to refresh, dahil sa kanyang mercy, ginawa niya to. Okay? Yung lahat ng mga bagay na naging tao siya para mamatay tayo, isinut niya yung ating mortality. Okay? Para talunin niya yung mortality sa atin para mabigay niya sa atin yung immortality niya. Sa verse 17, sabi niya, made like unto his brethren, di ba? Weak, limited, natitempt, that he might be a merciful and faithful high priest. Okay? Para magkaroon ng reconciliation for the sins of the people. He was merciful. This God became the merciful and faithful Savior for us by becoming like us. Okay? Uh, sa chapter 4, verse 15 to 16, we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. Okay, so kaya niyang
makibagay. Alam niya yung nangyayari sa atin kasi He was once like us. Okay? Meron siyang pakikiramay sa atin. Pwede siyang makipagsimpatya, pwede siyang magkaroon ng pity sa atin, empathy sa atin. Kasi bakit? Naintindihan niya tayo. Okay? Kaya nga pwede tayong lumapit with boldness and confidence that we can obtain mercy and find grace in times of need. Hindi lamang once, maraming beses. Okay? Kasi siya ay merciful sa atin dahil naiintindihan niya tayo. That's why mahalaga yung mercy. Ikaw, di ba, na nangangailangan ng kaligtasan. Ako na nangangailangan ng kaligtasan. We will be saved not only because of His love and grace, but according to His mercy, He will save us by the regeneration and renewing of the Holy Ghost. Kinakailangan natin ng renewal sa Holy Ghost. Kinakailangan natin ng born again experience by the Holy Spirit. That is according to the mercy of God. Uulitin ito ni Apostle Peter when he said, His abundant mercy had begotten us again unto a lively hope. Bakit meron tayong buhay na pag-asa sa future kahit anong mangyari sa atin sa ngayon? Kahit gaano kahirap yung pwedeng mangyari sa atin, we still have a living hope because of His abundant mercy. Na born again tayo sa pamamagitan nito. And you will be born again kung hindi ka pa born again because He is merciful. Instead of stop na, di ba, hindi ka niya bibigyan ng blessing, bibigyan ka niya ng blessing. Even the blessing of a new life. Okay? Eternal life because of His abundant mercy. Sa James 2 verse 13 sa pagtatapos, He shall have judgment without mercy that had showed no mercy. Okay? And mercy rejoices against judgment. Bakit hindi siya magbibigay ng judgment? Kasi He is merciful. Mas magiging masaya si God to be merciful than to judge. Kahit nakarapat-dapat tayong i-judge because of our sins. Kahit nakarapat-dapat tayong pabayaan na lang. Di ba? I-forsake na lang. Hindi niya gagawin yun. Kasi He rejoices with mercy, not with judgment. Okay? Pero ito yung isa pang bagay na pwedeng mangyari sa atin, not just to receive the blessing of our salvation. Kundi, sabi niya dito, kapag hindi ka nagpakita ng mercy, hindi ka rin papakitaan ng biyaya. Gusto ni Lord na mag-perpetuate itong mercy na ito sa pamamagitan natin. Mapunta sa iba. So, we can receive mercy para lang maging merciful din tayo. Kasi kapag hindi tayo naging merciful, dahil ang dami na nating tinanggap na mercy, hindi rin tayo papakita ng mercy eventually. Pwedeng forfeited yan. Kung hindi tayo magiging merciful
So, gusto niya tayong makitang maging merciful lahat. Gusto niya makakita ng a group of people, a community of people merciful. Like Him. Okay? At anong gagawin niya? Papakitaan niya sila, bibigyan niya sila ng maraming mercies. Kasi yun yung isang bagay na dapat nating ipagpasalamat at ipag-rejoice sa gitna natin. Hindi lamang niya tayo binibigyan ng mercy, ginagawa niya tayong mga merciful in the process. So yan po yung the gift of illogical mercy for the salvation we cannot earn, the eternity we don't deserve, and the person we could be, di ba, sa plano ng Panginoon, sa future natin na maganda. Muli, ito po si Pastor Eugene at God bless po sa inyong lahat. Thank you, thank you. Take it away. Ayan, hello. Ayan po, thank you po Pastor Eugene sa napakaganda pong message.